So yun mga business, isang mapagpalang araw sa atin lahat. Kahahatid ko lang po kay Amaro. At dito ako ngayon sa labas ng bahay. Ah, Grabe, na ano ko to na hindi ko matiis mga ka-business na hindi magsalita at hindi magbigay ng aking sentimiento at syempre pagtanggol ng ating ka-business tsaka si ate ka-business, ganun din si Papa Dins, kasi napanood ko yung live ni Papa Dins kahapon mga ka-business. Nakakadurog, na ang sakit sa dibdib na nakita kong umiyak si Papa Dins dahil sobrang binabash at dinidisrespect ang kanyang tatay. Yun nga si Kuya ka-business. Hindi ko kayang panoorin yung live kahapon ni Papa Dins nung naging emotional siya, kasi nakakasama ko sila alam ko yung pagkatao nila, alam ko yung ugali nila, at hindi nila deserve yung ganong nangyayari emotionally. Grabe. Kaya may pakiusap lang ako mga ka-business naming minamahal, especially sa mga taong, pasensya na sa wordings na gagamit ko, sa mga taong utak talangka at makikitig ang utak at mga walang respeto dyan, na mga supporter, bagong supporter o mga manunood ng ating ka-business official, na kung maaari maging malawak naman yung ating isipan. Ang sakit lang sa dibdib mga ka-business kahapon habang pinapanood ko si Papa Dins at nagsasalita siya sa inyo na naka-live. Hindi ko ano yung damdamin ko na mangilid yung aking luha. Ngayon medyo talagang kagabi ko pa iniisip bakit kailangan nilang maranasan yung ganong pangyayari, na alam naman natin na simula umpisa walang hinangad ang ating ka-business official kundi tumulong sa mga nangangailangan at i-build up ang mga taong nakasama nila na itinuring nilang pamilya. Gusto lang talagang imulat yung mga mata ng iba na makikitig, sobrang kikitig ng mga utak, at kung makapambas kala mo napaka-perfecto, pero sa katotohanan wala naman nagagawa para makatulong at para mabago ang isang sitwasyon ng isang taong nangangailangan. Napakahirap pong makita na yung pamilyang tumulong sa'yo, maruga, tinuruan ka kung paano makilala sa pamamagitan ng social media, paano kumita sa pamamagitan ng pagso-social media, tatapunan nyo kung ano-anong komento at bashing na wala namang katotohanan. Sa totoo lang, ayaw ko sanang magiging dahil nagiging emotional, kasi nga di ba alam niyo naman din yung aking kalagayan, pero ang sakit sa dibdib lang talaga na makita yung mga taong walang gusto, walang ginusto kundi magmahal, mahalin, irespeto at ma-appreciate sana yung mga ginagawa nila. Wala naman silang ibang hiling at wala silang ibang gusto kundi makatulong, pero yung iba anong ginagawa nyo? Dahil ba sa inggit? Dahil ba sa galit? Na wala namang ginagawa sa inyo, diba? Real talk po tayo mga business. Nung simula nung nakilala nyo ang ka-business sa pamamagitan ni Kuya Emer, tama ba na maranasan nila, especially si Kuya, na yung ganung pagtrato? Na alam naman po natin na, diba, nung napanood nyo sila sa social media sa pamamagitan ng sa simula na simpleng pagtulong hanggang yun nga nakilala, na walang ibang hinangad kundi tumulong sa bawat isa
lalo na yung mga nakikita nilang nangailangan, mapa-vendors man yan, mga mapamilya man yan, mga katulad ko man, diba? Hindi nila deserve yun, mga business. Papasalamat na lang din ako yung mga talagang nagmamahal sa ka-business, yung suporta nyo po, lalo na sa aking ginawang latest vlog na nag-iwan ng tanong na marapat ba o karapat dapat bang ganun ang gawin mo sa taong tumulong sa iyo. I-disrespect mo yung taong tumulong sa iyo, baliwalain mo yung taong tumulong sa iyo kung nasaan ka ngayon. Ang sakit lang mga ka-business, ang bigat sa puso, lalong-lalo na nung umiyak ang ating Papa Dins. Talagang sabi ko, di nila deserve yung ganung sama ng loob, kasi tumulong lang sila eh, diba? Sana naman yun ang tignan natin, yung nagawa nila sa tao, hindi yung negatibong umamin na nga na nagkamali, humingi na nga ng tawad. Ano pa bang gusto nyo? Ano pa bang gusto nyo makita? Bakit ganyan kayo? Diba? Kayong mga basher, bakit ganyan kayo? Ano pa bang gusto nyo makita? Diba? Napaka-utak talangka nyo po mga ka-business. Sorry mga basher. Kaya napakapalad talaga naming mga natira dito. At lagi sinasabi ni Kuya na imbis na magalit, mas piliing magpatawad at humingi ng tawad, at huwag magtanim ng sama ng loob sa kahit sino man. Kasi ako, aaminin ko, mapagtanim ako ng sama ng loob dati. Pero nung na-realize ko na hindi maganda sa ating sarili, lalo na sa katawan natin, yung ganong ugali, saglit pa ka-business, babalikan ko po. Mayroon lang shop. Mga business, matuloy ko lang at meron nag-deliver yung hinahantay kong order. Yun nga mga ka-business, no, matuloy lang tayo sa usapan natin. Di deserve ng kahit sino man sa pamilya ni Kuya ka-business yung ganun. Napakababa ng puso niya, napaka baba ng loob niyan. Oo, nagagalit yan ng hindi naman basta nagagalit si Kuya. Nagagalit yan kasi totoong tao siya. Tao lang siya, nagagalit yan. Nailalabas niya yung sama ng loob na yun. Pero pagkatapos nun, wala pang isang oras at pag naintindihan namin kung bakit siya nagagalit, yumayakap sa amin yan at siya mismo humihingi ng pasensya at sinasabi niya yung dahilan kung bakit siya nagagalit. Kaya yun, ang sakit lang sa dibdib mga ka-business, na gaganunin yung taong walang hinangan. Gaganunin ng mga taong sabihin natin sa salita, pasensya sa salita, yung puso napakatigas, di ba? Gaganunin nyo ang isang taong mapagkumbaba, pag tumulong bukal sa loob. Hindi nila deserve yun mga pa-business, alam nyo po yan. Gusto ko lang imulat yung mga, diba? Imulat yung mga mata ng taong sarado ang isip at mapanghusga. Grabe kayo. Hindi deserve ni Kuya, ni Ate, ni Paps yung mga ibinabato nyo sa kanilang hindi magagandang komento. Di masamang tao ang ka-business. Marami na pabahayan yan, marami na tulungan yan. Kahit ngayon mga natulungan nila wala sa hulog hindi sila tumitigil Gusto nila makita nilang maayos, di ba? Tulad ko na lang, naligaw ako ng landas, marami akong kalokohan nagawa, pero nung bumalik ako, di ba? Magkapatawaran kami at doon ko na-realize na tama lahat ng sinasabi sa akin ni Kuya, di ba mga business? Kaya sa mga nag-i-stay at mga nagsasabing ang suporta na hanggang dulo, maraming salamat po. Sa mga basher naman at pilit ibinabagsak ang mga ang ka-business, hindi po kayo magtatagumpay. Sinasabi ko na po.
dahil ang puso at pagkatao ng kabisnes ay malinis. Grabe po yung napanood ko sa live na yun. Hindi ko na talaga napigilan eh. Ayaw ko sanang magsalita, pero syempre kailangan kong ipagtanggol yung taong tumutulong sa amin, yung humubog sa amin, na binabalaura ng iba, na makikitid ang utak. Hindi ko po kayang manahimik sa ganung bagay. Respetuhan po, respeto. Kung wala kayong respeto, kung hindi kayo mahal ng pamilya nyo, kung galit kayo sa mundo, diba? I-try nyong kilalanin ang Diyos, diba? Kung ano-ano nang nangyayari sa mundo dito sa atin, sa lugar pa lang natin, diba? Kaya sana kapayapaan at respetuhan, pangunawa. Grabe, ang sakit talaga, ang sakit sa dibdib nung mga napanood ko nung live ni Paps. Kaya parang hindi ko kaya, medyo nung nakita kong umiiyak na siya at ako nababagbag na din yung namin, paiyak na rin ako eh. Hindi ko na tinuloy yung panonood. Paps, pasensya na, talaga nasaktan ako sobra doon sa live mo na yon, kasi nga nakikita kitang nasasaktan. Ganoon din naman sila kuya at sila ate. Ang sakit po talaga. Minahal kami, minahal kami ng kabisnes, inalagaan kami, binigay sa amin lahat, hindi lang sa amin, sa buong pamilya namin. Tapos ganun, kung makapagsalita kayo na hindi nyo naman sila kilala ng lubusan, kung makapagbitaw yung mga basher dyan, hindi naman kilala ng lubusan eh, kuya eh, kung anong ugali niyan eh, kung anong pagkatao niyan eh, makapagsalita lang kayo ng hindi maganda, di ba? Sana maluwag sa puso niyo yan at nakakatulog kayo ng maayos sa mga ganung gawi na ginagawa niyo. Kahit lang, kaya mga kabisnes naming minamahal, yung mga sumusuporta dyan, pagtanggol po natin sa maayos na paraan ng ating kabisnes. Pagtanggol po natin ang taong walang hinangad kundi tumulong sa mga tulad namin. Kaya kayong mga makikitig ang utak at mga nambabas dyan, sana masaya ang pamilya nyo, sana buo ang pamilya nyo, sana mapayapa ang dibdib sa ginagawa nyong pambabas. At yun, mga kabisnes namin minamahal, wag po tayong tumigil na ipanalangin ang ating kabisnes, at siyempre sa kabuuan kasama kami dyan na patuloy tayong maging malusog at sa kapayapaan. Basta respeto po ang importante sa lahat. Wag po tayong mag-disrespect sa lahat na generally. Iwasan po natin yung i-disrespect ang taong gumawa sa atin ng mabuti, dahil hindi po maganda yan. Pinapanood po tayo ng Diyos sa mga ginagawa natin, sa mga hindi magandang bagay na ginagawa natin. Kaya mas piliin natin maging mabuti kaysa maging masama, mga kabisnes. Kaya yun kuya, kaya mo yan. Ay tay, kaya natin yan. Ikaw pa, napakatibay mo. Sa'yo ako natutong maging matibay kuya eh. Sa'yo ako natutong maging matibay at lumaban. Ikaw lagi ang unang tao na nakakaramdam at nakakapuna kung merong mali, kung merong kakaiba o hindi okay ang aking pakiramdam, at kinakausap mo ako agad. At salamat sa pagtanggap ulit. Ako, ito lang ang magagawa ko, ito lang ang may share ko sa iyo, ang ipagtanggol ka sa mga taong makikitig ang utak at mga hindi mahal ng kanilang pamilya. Hindi siguro kayo mahal ng pamilya nyo, kaya ganyan kayo magsalita sa ibang tao. Kasi alam nyo mga business, pasensya na sa aking mga wordings, hindi ko lang mapigilan eh. May mga ganun tao talaga na alam mong hindi mahal ng pamilya pag ganun yung mga utak eh.
Kaya hindi ko mapigilan. Kailangan kong magsalita at ipagtanggol ang ating ka-business. Dahil mabubuti silang tao at walang hinangad kundi makatulong. Nila mga business, respetuhan. At lagi tayong manalangin sa ating taas na maging maayos na kung ano man yung mga nangyayari sa ating kapaligiran. Respetuhan po tayo. At sa pagiging mababa loob, yan laging ipinapauna sa amin ni Kuya. Respeto, pagiging mababa loob, at huwag magtatanim ng sama na loob. Pag nailabas mo yung sama ng loob mo, nakahinga ka na, say sorry at tanggapin mo kung ano yung pagkakamali mo. Huwag na kung ano-ano pa yung gagawin mo para lang, di ba? Para lang tingin mo maging mabuti sa iba. No, hindi po. Alam ng nasa taas kung ano yung ginagawang hindi mabuti. Kaya, di ba? Mas piliin nating magpakumbaba, rumespeto at tanggapin ang ating pagkakamali. Yun lang mga ka-business. Maraming salamat siyempre sa walang sawa niyong suporta sa kabuuan ng ka-business. At ganun, patuloy nyo pa rin suportahan mga ka-business namin minamahal. Sa'yo Paps, sobrang proud kami at isa ka rin sa tinitingnan namin individual. Kaya Paps, bilib ako sa'yo. Mahal na mahal ka namin, kayo nila papa mo, mahal na mahal namin kayo. At andito lang kami. Dumating man yung panahon na magkahiwa-hiwalay tayo, pero hindi mangyayaring hindi na aalisin namin kayo sa puso at isip namin. At lumayo man ako dahil napanood nyo naman sa vlog namin ni Kuya. Darating yung panahon na itatry ko ang pagta-travel vlog. Lumayo man ako pero sa ka-business house pa rin, ka-business family pa rin. Uuwi ako at sasabihin salamat sa pagmamahal, Kuya. At nagawa ko yung aking gustong gawin dahil sa inyo. At pamilya ko kayo, ang buong ka-business family. Hindi magbabago yon. At sa mga nakaraan natuto na ako. Tama lahat ng sinabi mo, Kuya ka-business. Para sa at hanghangad mo lang sa akin ay para sa amin, para sa ikabubuti namin. Kaya andito lang ako, nandito lang ako, pamilya ko si Amaro, yan si MM. Hindi na mawawala yung pagiging pamilya natin. Saan man tayo makarating na parehas, lahat tayo. Gagawa pa rin ako ng paraan na makasama ko kayo at magkasama-sama tayo. Kaya hindi ko kayo maatim na nakalimutan. Never mangyayari yun. Yung respeto ko, yung pagmamahal ko, nasa inyo yun. Kaya bira lang tayo. Yun mga business, maraming salamat. At hanggang dito na lang muna tong simpleng video ko. At salamat syempre sa mga nakapanood nung una kong video. Nagbigay din ako ng sentimiento patungkol sa, diba, sa nararapat ba na baliwalain mo ang mga taong tumulong sa iyo, diba? Maraming salamat sa mga napakaganda niyong komento mga ka-business. At tuloy-tuloy lang tayo. Si Kuya naman ganyan ang kanyang kumbaga ganyan ang kanyang anong tawag dito? Ganyan ang kanyang trademark yung sabi niya bira banat. Bira lang, banat. Never say goodbye, sabi niya nga. Never say goodbye. Wala magpapaalam. Oo, pupunta sa ibang lugar, papaalam saglit, aalis, pero never say goodbye kasi tomorrow is another day. Birabanat lang tayo mga business.